Sapagkat gayon lamang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya kanyang bugtong na anak, upang sino sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at iniibig pa ng mga taong kadiliman kaysa sa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw, at hindi lumalapit sa ilaw, upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Datapwat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Ang layunin ng video ito ay magpahayag ng mga aral at pananampalatayang base lamang sa banal na kasulatan upang mamulat ang mga taong may maling paniniwala, sapagkat ang maling pananampalataya at paniniwala ay nakakapagpahamak ng ating kaluluwa at maaaring makapagwala ng kaligtasan ayon sa Ebanghelyo. Ang taong may maling pananampalataya pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari, pati ng mga hirang. Dapat pala tayo magsipag-ingat sa mga bulaang propeta o mga ngaral na leader ng maling relihiyon. Samahan o yung nagpapanggap na sila ang Kristo. Makikilala natin sila kapag taliwas o kontra sa banal na kasulatan ng mga aral nila. Mga bulaang mga ngaral na ang tunay na layunin ay kalakalin ang salita ng Diyos para kumita ng pera o gawing negosyo ang Ebanghelyo ng Panginoong may kapal. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at may inam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Kailangan nating magsipag-ingat sa mga propetang ito na magagaling mambola o manlinlang, matatamis ang dila at mahusay gumawa ng katahang aral na wala sa aral na nakasulat sa banal na kasulatan. Magsipag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapat sa loob ay mga lobong maninila. Ayon sa Biblia, makikilala natin ang mga bulaang propeta o mga ngaral kung ang tinuturo niya ay wala o kontra sa aral ng salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kung kaya mga kapatid, base dapat sa Biblia o Ebanghelyo ang turo o aral ng relihiyong sa Diyos, ng samahang tunay ng kongregasyong totoo. Kung ang sinumang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo, kung ito ay sa Diyos o kung ako ay nagsasalita na mula sa aking sarili. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nakasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Salamat sa Diyos. Ito ang mga katanungang bibigyan ng kasagutan ng banal na kasulatan. Bakit may pandemyang COVID na nagaganap sa mundo base sa Biblia? Ano ang nararapat nating gawin upang makaligtas sa pandemyang ito? Aling larawan, rebulto, imahe ba ang ayon ng Panginoon Diyos na ating gawin, luhuran, dasalan o paglingkuran? Kailan matatapos ang pandemyang ito? Magsisisi ba ang mga tao sa kanilang paggawa, pagluhod at paglilingkod sa mga santo, rebulto o Diyos-Diyosan at paggawa ng iba pang kasalanan? Kung ayon ng Diyos na lumud tayo o magdasal sa harap ng mga idolo o mga larawang ginawa ng kamay ng tao, pwede ba tayong lumuhod o sumamba sa harap ng totoong santo, anghel o kay Santa Maria? Ano ang mangyayari sa mga taong ayaw magsisi at itakwil ang kanilang mga Diyos-Diyosan at mga kasalanan? Samantala, ano naman ang naghihintay sa mga magbabagong buhay at itatakwil ang kanilang mga santo, Diyos-Diyosan at magbabalik loob ng pagsunod sa tunay na Diyos ng Ebanghelyo? Lahat na nangyayari sa kasalukuyan at mangyayari pa lamang ay may kapahintulutan ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may likha ng mga langit at mga lupa. Siya ang Diyos ng orihinal na Biblia, ang Diyos ni Moises, Diyos ni Haring David, at Ama ng Panginoong Kristo Jesus, at tagapagligtas ng sumasampalataya sa salita at sa gawa. Sa katunayan, ganito ang mababasa natin sa Mateo 10:9.
Hindi baga pinagbibili ng isang beles ang dalawang maya? At kahit isa sa kanila hindi mahuhulog sa lupa kung hindi pahintulot ng inyong ama. Sa makatwid ang pandemyang nagaganap sa ngayon ay hinayaan niya mangyari nang dahil sa mga kadahilanang sumusunod. Kung ang lahat ng bagay na nangyayari sa mundo ay may kapahintulutan ng Diyos Ama, bakit niya ipinahintulot na magkaroon ng pandemyang COVID-19 virus na nagdudulot ng pagdadala mahati at lungkot sa maraming tao? Ayon sa Biblia, ang pinakamabigat na dahilan ay ang patuloy na pagsuway at pagbabaliwala ng madaming tao sa utos na huwag kang gagawa para sa iyo ng mga Diyos na binubo. Ang ibig sabihin ng binubo ay inukit na ribulto, idolo, larawan o imahe. Aling larawan, ribulto, imahe ba ayon ng Panginoon Diyos na ating gawin, luhuran, dasalan o paglingkuran? Ang sagot ng salita ng Diyos ay huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon ng Diyos ay Diyos na mapanibuguin na aking dinadalaw ang katampalatsayan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi ng mga napupuot sa akin. Sa madaling salita, kahit anong larawan, imahe o ribulto ay ayaw ng Diyos, sapagkat siya ay Diyos na mapanibuguin at galit siya sa mga taong gumagawa ng ganito. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos na nasa gitna mo ay isang mapanibuguing Diyos, baka ang galit ng Panginoon mong Diyos ay mag-alab laban sa iyo at ikaw ay kanyang lipunin sa ibabaw ng lupa. Ganito na nga nangyayari sa panahong ito. Nililipol niya ang mga taong gumagawa, lumuluhod at naglilingkod sa mga ribulto, santo, imahe o Diyos-Diyos ang gawa ng kamay ng tao. Nililipol niya sa pamamagitan ng pandemyang ito. Aling mga reliyon ba ang gumagawa ng binubong larawan, nililok na ribulto o Diyos-Diyosan? Ang unang pinagmulan ng COVID ay sa China, kung saan milyong sinong Budista ay lumuluhod o yumuyukod sa ribulto o imahe ni Buddha. Ang karamihang Hinduismo sa India, kung saan daang libo ang napatay ng COVID virus ay nagdadasal sa imahe ng napakadami nilang Diyos. Sa Brazil, Amerika, Italia, Pilipinas, Espanya, at iba pang bansa na madaming Katoliko, ang simbahan ay puro din tributo ng kanilang mga santo, mga anghel ng Kristo Jesus at kanilang Diyos Ama ay hindi din nakaligtas sa bangis ng pandemyang COVID. Kung ayaw ng Diyos na lumod tayo magdasal sa harap ng mga idolo o mga larawang ginawa ng kamay ng tao, pwede ba tayong lumuhod o sumamba sa harap ng totoong santo, anghel o kay Santa Maria? At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, ingatan mo ang huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita na aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Ayon sa sulat ni Juan, alagad ng Panginoong Kristo Jesus, may isang pagkakataong nagpakita sa kanyang isang anghel ng Diyos. Nagpatira pa o lumud siya sa harap nito para sumamba, ngunit pinigilan siya at sinaway. Ayon sa anghel, sa Diyos lamang dapat sumamba o lumuhod ang mga tao, santo, santa at pati na ang mga anghel. Kung bawal lumuhod o sumamba sa tunay na anghel, santa o santo, ay lalo nang namumuhay ang Diyos na tunay kapag tayo naglilingkod at nagdadasal sa harap ng mga ribulto o larawang gawa ng kamay ng tao. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit pinahintulutan ng Diyos Ama na magkaroon ng COVID pandemic sa buong mundo. Kasama na din dito ang patuloy na paglabag sa iba pang utos sa kanilang mga pagpatay, sa kanilang panggagaway, sa kanilang pakikiapid at sa kanilang pagnanakaw. Paano tayo makakaiwas o makakaligtas sa bangis ng salot na COVID virus?
Ayon sa banal na kasulatan, ang mga larawang inanyuan, ribulto, santo, at lahat ng nililok na puon ay dapat nating itakwil, hindi man lamang natin dapat imbutin. Kundi ganito inyong gagawin sa kanila, inyong igigiba ang kanilang mga dambana, at inyong pagpuputol-putulin ang kanilang mga haligi na pinakaalaala, at inyong ibubuwal ang kanilang mga asera, at inyong susunugin sa apoy ang kanilang mga larawang inanyuan. Kung nais pala nating ituwid ang ating pagkakamali, magsisi at magbagong buhay mula sa paglilingkod sa mga santong Diyos-Diyosan, ay kailangan nating sirain, pagputol-putulin at sunugin ang mga ito. Ito ang magiging patunay sa mata ng ating tunay na Diyos Ama ng lubos na pagsisisi at paghingi ng tawad sa Kanya. Ang tunay na Diyos na may likha ng mga langit at mga lupa at lahat ng nilalang ay Espiritu. Ayaw niyang inilalarawan siya sa kahit anong nilikha o sa kahit anong material o literal na ribulto, larawan o santo. Datapat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapot ngayon pinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Kailan matatapos ang pandemyang ito? Magsisisi ba ang mga tao sa kanilang paggawa, pagluhod at paglilingkod sa mga santo, ribulto o Diyos-Diyosan at paggawa ng iba pang kasalanan? Sa pamamagitan ng tatlong salot na ito ay napatay ang ikatlong bahagi ng mga tao. Sa pamamagitan ng apoy at usok at asupre na nagsisilabas sa kanilang mga bibig. Ang pandemyang COVID ay una pa lamang sa tatlong salot na padating hanggang maubos sa ikatlong bahagi ng sangkatauhang ayaw sumunod sa mga utos ng tunay na Diyos ng Biblia. Mayroong mga matitigas ang puso at mga taong ayaw sumunod na hindi mapapatay ng mga salot na ito. Sila ay hindi magsisisi at magbabago sa kanilang pagsuway sa tunay na Diyos. At ang nalabi sa mga tao na hindi napatay sa mga salot na ito ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay upang huwag sumamba sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyosang ginto at pilak at tanso at bato at kahoy na hindi nakakakita, ni nakakaririnig man, ni nakakalalakad man, at sila hindi nagsipagsisi sa kanilang mga pagpatay, kahit man sa kanilang panggagaway, kahit man sa kanilang pakikiapid, kahit man sa kanilang pagnanakaw. Ano ang mangyayari sa mga taong duwag umamin sa pagkakamali, ayaw tumanggap ng tamang pananampalataya, ayaw magsisi at itakwil ang kanilang mga Diyos-Diyosan at mga kasalanan? Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Samantalang, ano naman ang gantimpalang ibibigay sa mga taong susunod, magsisisi ng mga kasalanan at itatakwil ang kanilang mga Diyos-Diyosang gawa ng kamay ng tao, magbabagong buhay at susunod sa utos at aral ng Diyos Ama at Diyos Anak na nakasulat sa Ebanghelyo o Biblia. At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. At narinig ko isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, "Narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay isa sa kanila,
at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, "Narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay." At sinabi niya, "Isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay." At sinabi niya sa akin, "Nagawa na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. At ako ay magiging Diyos niya, at siya ay magiging anak ko." Ang tunay na Diyos ng Ebanghelyo o Biblia ay Diyos ng katotohanan at hustisya. Hindi niya sinabi ang mga bagay na ito upang manakot lamang. Nasa kamay natin ang pagpili kung buhay sa impyerno o sa langit, kung pagsunod o pagsuway. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Panginoon Diyos amang makapangyarihan sa lahat, buksan mo po sana ang puso at isipan ng mga taong makakapanood nito upang mamulat po sila sa kasalanang paggawa, pagluhod at pagdadasal sa harap ng mga larawang inanyuan, sa pagpatay, sa pangkukulam, sa pakikiapid, sa pagnanakaw at sa iba pang kasalanan. Nawa po ay magsisi sila, magbagong buhay at magbalik loob sa inyo. Upang magkaroon kami ng pagkakataong makasama sa inyong kaharian at magkamit ng buhay na walang hanggan, bagong maluwalhating katawan, katawan sakdal, walang karamdaman, walang pigati sa piling niyo at na Panginoong Kristo Jesus magpakailanman. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig ng lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Sapagkat sa inyo po, Panginoong Diyos, Ama, katotohanan, kabanalan, kabutihan, kapangyarihan, karangalan, kapurihan, at kaharian, ngayon at pagpakailan-kailan paman. Amen.